Dapat po tayo ay laging naka-organize ang mga bagay-bagay or kaya po laging malinis ang ating kapaligiran dahil ito po ay sumisimbolo ang kalinisan ng swerte. Kaya kung gusto mo ikaw ay sinuswerte, mainam po na malinis ang inyong pong tahanan, lalo na ang inyong kwarto, kung saan ka natutulog kasi doon tayo nagpapahinga. Kapag po marami mga negatibo, madumi na ang loob ng inyong tahanan, hindi ka na makakapahinga ng mahimbing, hindi ka na makapag-isip ng tama, mas magiging irritable ka. Kaya mas mainam mga bossing, laging malinis ang ating kwarto lalo na. Ganoon din po yung sa may main entrance ng ating pong tahanan. Diba, sa salas, pagpasok nyo inyong main door dapat maliwalas ang salas, walang kung ano ng mga nakakalat. At nabubuksan ng maayos ang ating pintuan. Ganon din po kapag po ikaw po ay, halimbawa marami kang utang ngayon. Kamusta po yung main door ninyo? Baka po nagkalat po doon yung mga tsinelas ninyo. Malas po yun. Ayusin nyo po yan. Kailangan hindi sa main door nakakalat yung mga step-in. Kailangan sa isang gilid, meron kang lagayan na naka-organize. Tapos, mas mainam, meron kang totoong halaman nandoon sa may gilid ng main door para kung ano man po yung mga negatibo na kasi sa totoo naman, hindi naman pwede na yung ating tsinelas ay sa malayo. Kasi sa step-in, dyan sa may labas, sa may main door, dyan talaga tayo naghuhubad ng sapatos at nagsusuot ng sapatos. Ngayon, alam ka naman sa malayo natin to ilagay, di ba? Kaya ang gagawin nyo po ganito. Imbis po na sa mismong main door, nandun yung mga yung mga sapatos, ang gagawin po ninyo, ilalagay siya sa gilid, meron kayong lagay ng sapatos doon, tapos maglagay po kayo mga bossing ko ng halaman, totoong halaman. Kasi yung totoong halaman, nag-aalis yan or nagtataboy ng mga negative. Kaya kailangan, nandun siya sa gilid, tapos meron kang totoong halaman. Para kung ano man yung mga negative, yung mga baho, kasi yung mga baho, sumisimbolo rin po yun ng malas, mabaho yung mga sapatos, ganun, hindi papasok sa loob. Meron kayong pantaboy ng mga negatibo, totoong halaman sa gilid ng pintuan. Ganon din po sa inyo pong kusina. Alam nyo po ba, magkakaroon ka ng problema na pahirapan para bumili ka ng pagkain, kung madumi ang inyong kusina. Ganon din yung hapagkainan, yung lamesa kung saan tayo nakain. Kapag po yan ay walang laman, swerte ang malinis pero hindi totaling walang nakalagay sa lamesa. Kasi once na walang nakalagay po dyan, malas po yun. Diba bumibili ka ng bawang sibuyas? Imbis na sa rep, sa hapagkainan nyo siya ilagay. Wala talagang prutas na mailagay dahil magdudulot siya ng swerte. Mapapansinin nyo po, parang, halimbawa ngayon wala ka laging pera. Walang laman ang inyo pong hapagkainan. Maglagay ka ng bawang sibuyas na malengke ka rin naman. Imbis na kung saan mo siya nilalagay dyan sa lamesa kung saan kumakain. Kung saan ka kumakain. Yan po, mapapansin nyo po, mas magiging magaan yung daloy ng swerte. Pansinin nyo po yan. Kung wala ka ngayong pagkain, wala kang pera, mas magiging magaan yung daloy ng swerte. Yung ba mapapansin mo na, bakit itong hindi na nauubusan? Yung rep namin hindi na nauubusan, hindi na laging nakapatay yung rep dahil laging maraming laman, mapapanis, at saka may pambayad ka na ng kuryente. Mga ganun, di ba? Ang sarap sa pakaramdam. Kaya subukan nyo po yung sinasabi ko, kapag ikaw ay ni pagkain ay wala, tapos ang inyong hapagkainan ay laging walang nakalagay, nakoy malas po yun. Kaya try nyo po yung kinukwento ko sa inyo, sinasabi ko po sa inyo, dahil pinagdaanan ko rin po yan. Kaya, kapag namalengke ako, naglalagay po ako dyan ng mga prutas. Pero dati, pag namamalengke ako, dyan ko nilalagay sa hapagkainan namin, tapos nilalagyan ko siya ng tubig, ng bigas, ng asin, tapos yung mga bawang sibuyas namin, doon na nakalagay sa lamesa. Hanggang sa, yun, napasin ko talagang magaan yung flow ng daloy ng swerte. O mga boss ha, subukan nyo po yan at napaka-epektibo po yan.